Magandang umaga mga kabarangay! Ngayong umaga, papatunayan ko sa inyo na tayong mga Pilipino ay nagpapabudol. Yay! Tayo mga Pilipino, nagpapabudol talaga tayo. Imaginein mo, pupunta ka sa department store, bibili ka ng t-shirt, hahanapin mo ang t-shirt na 100% cotton. At wala naman talagang t-shirt na 100% cotton dahil pag 100% cotton ang t-shirt, bulak yan. Pero ang kagandahan talaga ng t-shirt na 100% cotton, kahit hindi siya tunay na 100% cotton, meron siyang reminders kahit hindi naman talaga siya tunay na 100% cotton. Kasi yung kinakain ng mga anak natin, yung cotton candy. Hindi mo alam kung 100% cotton siya o 100% candy. Or 50-50. 50% candy or 50% cotton. Kaya pwede mo sabihin sa kanya, sa mga anak natin, anak, 50% lang ang kainin mo dyan, ha? Kasi 50% lang dyan ang candy. Yung 50% t-shirt. Grabe. Grabe, ha? Alam niyo yung mga magnanakaw nung unang panahon at saka yung magnanakaw ngayon? Wala pa nga eh. Yung magnanakaw nung unang panahon, kailangan nila mag-weights, magpalakas, magpalaki ng katawan. Kasi ang mga ninanakaw nung unang panahon ay mga mabibigat. Ref, aircon, TV, washing machine, sopa. Ang mga ninanakaw noon. Kaya pag mahina ka, ang mananakaw mo magaang. Calculator, chinelas. Yan lang ang mananakaw mo noon. Pero ngayon, ang mananakaw mo kahit na mga ninanakaw kasi ngayon mga magagaang na eh. Cellphone, laptop, ATM, wallet, mug. Kung ano yung pinakamagaang, yun lang ang pinakamahal. Pero kung kailangan mo mag-gym nung unang panahon, ngayon mas kailangan mo naman ng acting workshop. Kasi ang magnanakaw ngayon parang artista. Pagpasok mo sa bahay, ang haharap sa'yo, ang bubungad sa'yo, CCTV camera. Kaya kailangan, pag magnanakaw ka, magaling kang umacting. Kasi haharap sa'yo, CCTV camera. Hirap talaga pag live, diba? CCTV camera. So pagpasok mo sa bahay, gagalingan mo, wala pa. Yung tipong, yung aso nung may-ari ng bahay, pagpasok mo sa bahay, yung malilito yung aso. Halimbawa, pagpasok mo sa bahay, sasabihin ng aso, wala pa. Yun. Teka, direk iyan. Pagpasok mo sa bahay, malilito yung aso. Dahil magaling kang umakting. Pagpasok mo sa bahay, maski yung aso, sasabihin ng aso, amo ko ba to? That's all my set for today. Thank you, and back to you, Tony Van. Magandang umaga, palapakan natin! Look at that! Palapakan natin, Crisano, Chris, Patotsky, Patotoy! Thank you. Alam mo ba, yan ang pinakamahirap na career, ang magpatawa, no? Mahirap talaga. Yeah! Kailangan ng talino kapag gumagawa ka ng mga skit mo sa comedy. Paano mo ginagawa yun? Practice talaga, magsusulat ka, kakabisaduhin mo yung lines mo. Oh. Tapos,
ipe-perform mo sa mga bar. Actually, ganun ginagawa namin. Mahirap yan. Mas mahirap din yung intelligent na stand-up comedy. Yes, Hindi yes, ba? yes. Practice talaga siya. Oh, Practice. do you do your own script po? Paano yung ginagawa mo sa pagka-conceptualize ng mga skit po ninyo para po i-deliver nyo ng maayos? Ginagawa nyo po ba yan sa harap ng pamilya nyo? Kailangan Ano ba yung yung sarili tinetest? mo? Mapatawa mo muna? Unang-una talaga, salain mo muna yung material mo kung talaga Correct. maganda. Tapos, pag sa'yo kasi parang akala mo maganda na eh. Oo. Pero subukan mo sa anak mo, subukan mo sa pamilya mo. Pag medyo maganda, subukan mo na sa mga barkada. Tapos sa mga bar Yun! na, Bakit ho kayo napunta sa ganitong klase ng field? hilig talaga. High school Hilig. pa talagang nagpe-perform na paunti-unti. Tapos, nagsusulat. Sulat talaga ang magandang magsulat. Writer ka talaga. Malikot lang ang utak. Which is very good for you dahil kailangan mo rito. Oh, thank you. Ayan. Ano ang mga challenge? Ano ang mga challenge sa ganitong klase ng karera? Yung pagsusulat talaga. Kasi unang-una sasalain mo talaga yung material eh. Oo. Talagang kailangan mag-ano ka. Tsaka sa stand-up comedy dito sa Pilipinas, talagang bawal mangopya ng material. Oo, originality talaga. Yes. Kailangan may resibo ka. Kailangan Tsaka, ikaw nauna. dahil konti lamang ang mga komedyante na gumagawa ng ganitong klase ng field, magkakaalaman talaga pag mangungopya. Ay, talaga. Meron din bang meron din bang demandahan sa ganyan pag kinopya mo yung yung skit ng kasama mo? Wala naman. Nung Yung mga parang meron nagkaganon eh. Talaga. Hindi ba? Oo, parang naging big deal talaga. Under ano ba yun? Intellectual property ng mga issues yun, di ba? IP, pero parang hindi pa siya, Nasa kanila na talaga yung kung... Hindi siya parang plagiarism ang peg? Parang plagiarism ba yun? Plagiarism ba ang peg nun pag gano'n? Opo. Talagang aanuhin mo na talaga. Yung pag opya ka eh. Anong mga piyesa ang kadalasang laman ng mga content po ng inyong comedy? I mean, family ba, trabaho, everyday life, paano? Sa saan barangay ka ba? humuhugot? Paano yung ba? sa akin, yung wholesome lang. Yung pwede. Wholesome. Walang... Para lahat pwede. Para lahat pwede. Oy. Sino si Chris Patotsky bago naging stand-up comedian? Ayan. Kanya kanila kamahal. Isa akong dental technician. Okay. Tapos, naging dating nagtatrabaho rin sa ganito sa production. ABS-CBN. Alam niyo Okay. bang siya, nag-floor director. So, ang dami niya Sa ibang mga network. Sa production talaga siya. Okay. Diba? Kailangan bang may kakaibang personality ang isang komedyante? Anong dapat Or qualities ang dapat kahit itaglay? sino pwede maging Oo. komedyante? Kasi tayo parang nilikha ni God na may sariling personality. So, Okay. kung ano man yung... kung ano ka, yun na yun. Anohan mo, i-develop mo na lang. Yeah, nabigyan ka kanya-kanya na. eh. Nabigyan ka na agad ng talent. Nabigyan natin ng hint kanina, di ba? Medyo intelligent ang kanyang atake. Intelligent. May type of comedy ka raw na ginagawa sa inyong performance. May iba ka raw tipo ng comedy. Type of comedy na ginagawa sa iyong performance. Nagmamime ako. Nagmamime ka pa. Okay. Kanina, Wow, Mime artist ka. very talented. Konti lang. Dabber ako. Cartoon. Dabber! Kasi Yun yun ang ang una kong background trabaho. niya. Hindi ako naniniwala. Yun ang una kong trabaho. Hindi ako naniniwala. Sample. Yung pwede sa amin ha. Yung pwede sa Umere ha. Okay, Kuya Patotoy. Ako kasi nung nagdadab ako, ang mga cartoons yung ginagawa namin. Senki kung ano mo. Yes. Tony Pitt, Yes. alam mo yun. Kapanahunan mo yun. Oo, Senki. panahon namin yun kasi mga Ako si 21 Senki. Wow! Hindi na natin kailangan magtagal sa bundok ito. Hindi. Masasaktan kayo. Uy, pero masakit yan dito ha. Kasi sayad na sayad, paano mo inaalagaan ang sarili mo lalo sa boses mo? Kasi komedyante, ganun din. Boses din ang puhunan. alagaan talaga. Kain ng inom ng salabat. Of course! Yung mga boses lang ng boses ng mga animals yan. ginagawa. Yeah! Old saying na to,
Kuya Batotoy, pero sinasabi nila, laughter is the best medicine. Totoo ba Yes. yun? Naniniwala ka ba ron? Ay, talaga. Kasi ngayon, sir, maraming na-stress, anxiety. So, kailangan yan talaga. Dami natin problema, ano? Ang Sa daming buhay. problema. Dati akong taga DPWH Nag-resign na ako. Okay. Mabuti naman. Mabuti naman. Basta hindi ka na kontrata, ha? Wala kang kinuha. O yan ang mga nakikita nyo, patikim pa lamang yan. So maaari nyo siyang i-follow, maaari nyo Yes. sundan ang kanyang mga gig, di ba? Sa mga iba't ibang mga lugar. Saan ba kayo mahanap yung mga social media accounts mo po? Sa Insanity, i-research nyo lang Insanity, makikita nyo po doon yung mga performance namin, nandoon Yun. naman po. Kasi isang grupo kayo, di ba? Isang may, community kayo. may grupo naman sa Insanity. Yes. Makikita nyo doon yung aming mga Schedule. schedule. Schedule nyo. Kita-kits tayo. Hi! Sa mga naman sa Profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.